Hello sa inyong lahat, mga kapwa ko Solid HTV positive listeners. Actually po'y marami na akong encounter dahil sabi po sa akin ni Mama, tiyak ay naman ako daw mula sa kanya ang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita o kaya naman ay nararamdaman ng mga normal na tao. Nais ko lamang pong simulan ang aking kwento sa aking pag-alala nung ako ay nasa 4 to 6 years old pa lamang. Ito po ay kwento na lang sa akin ng kapatid ni Lola nung nasa 12 hanggang 15 anyos na ako. Ito po'y naganap nang minsan pong magkakwentuhan sila tungkol sa iba't ibang experiences nila sa bahay namin. But the thing is, naaalala ko ang bahagi o yung kwentong ito bilang isang panaginip pero hindi ko po tiyak kung totoo ba o tunay na panaginip nga ba talaga. Itago na lamang po natin sa pangalang Ina ang aking tiyahin. Siya po yung nag-alaga sa akin noon. Kwento niya, pinatulog lamang daw po niya ako noon sa kwarto namin ni na Mama, which is nasa gitnang bahagi po ng bahay. So bigyan ko lamang po kayo ng visualization in mind. May dalawang pader na nagdi-divide sa bahay namin, Sir Red. Yung una ay yung palabas sa gate sa harap. Yung gitna ay yung sala namin na hinahatian pa ng plywood papunta sa kwarto namin ni na Mama. And lastly is yung pader na may paarko na daanan papunta sa kusina at kahati din nito ay isang kwarto na katapat naman ng pintuan ng CR. Base po sa ikwento sa akin ni Tia Ina, siya daw ay nasa kwartong malapit sa CR kasama ang isa ko pang tita dahil sila ay nagtutupi daw po ng mga natuyo at nilabhang damit nang bigla na lamang nag-brown out. Alas 6 na nga daw po iyon ng gabi kaya may konting liwanag pa naman daw po sa kwarto na kung saan ako naroroon. Sa kwarto kasi na iyon, Sir Red, ay meron pong nag-iisang bintana. So agad-agad daw po siyang lumabas at akmang tatakbo na papunta sa kwarto kung nasaan ako dahil inisip niyang baka umiiyak na daw ako sa dilim o kaya ay maiinitan dahil wala nga pong electric fan at kuryente. Paglabas daw po ay sobrang dilim at napahinto na lamang ang tiyahin ko at nagtaka daw sila dahil may liwanag ng kandila silang nakita sa parte ng sala. Dahil nakaramdam na siya ng kakaibang kaba, tinawag na daw po niya si tita na kapatid din ng aking ina upang magpasama dahil iba na daw yung nararamdaman niyang bigat. Kaso nang muling pagsilip nila sa pintuan ng kwarto na malapit sa kusina, napagtanto nila na ang liwanag ay hindi nagmumula sa sala kundi sa loob mismo ng kwarto namin ni na Mama. Kaya nagdahan-dahan daw silang lumabas sa kwarto na kinaroroonan nila nang bigla na lamang daw silang lamunin ng hilakbot sapagkat meron din daw pong dagliang lumalapit at akmang papalabas sa kwarto. At ito'y walang iba kundi yung sinag na nagmumula sa kandila. Napahinto daw sila at umupo sa isang sulok. Hanggang sa tuluyan na nga daw pong napaluha si Tia nang makita ang isang itim na figura ng parang babae at siya pala ang may hawak ng kandila. Lumiko daw ito papunta sa kabilang side ng bahay which is ito na yung papunta sa pinto ng front door. Ayon pa nga kay Tia, agad daw po siyang tumakbo papunta sa akin at kinarga na ako at tuluyang lumabas ng bahay. Sa likod daw po kami dumaan papalabas kasama si tita na kapatid ni Mama.
Ito daw po yung unang beses na naka-encounter ako, pero sa part na naaalala ko, may napanaginipan akong babaeng nakaitim. Sa panaginip kong iyon, nakikita kong nakatayo siya sa may altar sa kwarto namin. Nakatalikod po siya nung oras na yun. Since double deck ang kama at madilim nga noon si Red, hindi po ako gaanong makakita at lalong hindi ko rin ma-figure out ng maayos yung nakikita ko. Basta malinaw lamang po sa aking memorya na nakita ko ang figurang iyon na lumabas pagkatapos sindihan ng kandila na nasa altar namin sa kwarto. And then nagising na po ako na buhat-buhat na ni Tia at nasa bakery na po kami sa may labasan. Doon ko lamang po talaga naalala ang lahat ng mga naganap. Partikular sa kwento ni Tia na siya talagang nagpaagos ng aking memorya papunta sa oras ng maganap iyon. Doon ko lamang din talaga muling naalala ang pangyayari. Marami din po akong isishare pang karanasan, Sir Red, kaya sana po ay kumapit din po kayo sa matigas. Sa susunod pong ikikwento ko ay tungkol na po sa mga encounters ko nung ako ay nagdalaga na. Hindi lamang po sa bahay naming ito, kundi pati sa eskwelahan hanggang sa ako po'y nagkaroon na ng trabaho. By the way, isa po ko sa mga silent listeners ninyo sa pamamagitan ng podcast and YouTube at ginagawa ko po talaga na pang-alis ng stress, antok at pampalipas ng oras sa office ang lahat ng inyong stories. Pampagising ng diwa, kumbaga, lalo na rin sa mga ka-office mates ko na gustong gusto ng mga real stories mula sa mga tulad ko na tigapakinig. Once again, ako po ang inyong certified HTV positive listener. Just call me Queen. Sisimulan ko po yung kwento kong ito noong taong 2008 nung unang lipat namin ng bahay. Hindi naman po siya gaanong kalayuan at sa aking palagay ay nasa tinatayang 4 kilometers lamang sa unang inupahan naming bahay ang layo nitong bago. Sa katunayan ay pinaalis po kasi kami doon sa lumang tinitirhan namin dahil meron na daw pong patitirahin yung may-ari nung dati naming inuupahan na kamag-anakan daw po nila. So fast forward. Yung nilipatan po kasi namin na bahay ay malapit sa dagat. Isa po itong bungalow style na bahay pero sementado at ang nakakamangha talaga, Sir Red, ay meron po siyang basement. Tapos sa ibaba na, dagat na makikita. Sa katunayan, intended talaga bilang isang bahay bakasyunan ito pong bahay na aming inuupahan na ito. Meron nga siyang sikretong pinto sa basement at may hukay na parang balon ng porma at ang sabi, hinukay daw ito ng kusa dahil may nakapagsabing meron daw itong ginto pero wala naman silang nakuha. So getting back sa story. Habang nag-aayos at naghahakot pa lamang kami ng gamit namin, may nakausap na po yung papa ko na kapitbahay. Ito yung kauna-unahan na nagsabi sa amin na ang creepy ng vibe ng bahay na iyon at sa kung bakit sa dinami-dami daw ng mga pwedeng paglipatan doon daw po namin napili. Ayon po sa kanila, may nagpapakita daw po doon na San Telmo. Marami ding naniniwala na tirahan daw at takbuhan ito ng mga sigbin. Kaya pinayuhan na lamang po kami ng mga malalapit doon na mga kabahayan na mag-ingat lalo kapag sasapit ang dilim. Noong unang weeks, wala naman akong nararamdaman.
Enjoy na enjoy lang talaga kami sa dagat, pero yung ibang feeling talaga ay nasimulan ko pong maramdaman sa gawing basement. Lalong-lalo na malapit lang kasi ang hagdanan sa may kusina at yung basement na pagkababa mo. Hindi ko alam kung ito ba'y imagination lang, pero sa tuwing tumatambay ako doon, yung pakiramdam ba na may nakasilip? Meron din po akong naramdaman nang minsan din po akong tumambay na parang ang dami-daming tao sa kusina namin. Ang sikip sa feeling, ang bigat sa pakiramdam. Isang gabi nang lumakad sina mama at papa patungo sa isa sa kanilang mga kaibigan at ako lamang talaga ang no choice na maiiwan. Nanonood ako ng TV noon, tamang chill kahit medyo dim yung ilaw. Wala pong ano-ano nang hilakbot ako dahil paglingon ko sa gawing kaliwang bahagi ng kusina, meron po talagang nakatayong babae doon. Hindi ko nga din po maipaliwanag kung bakit tumingin ako doon. Hindi talaga ako matatakutin, kaya tinitigan ko talaga ng maigi kung ito ba'y totoong tao or epekto ng pamamalikmat ako. Sa pagkakatingin ko sa kanya, siya po ay nakaputi na dress. Sa tansya ko ay 5 talampakan lamang ang kanyang height, hanggang balikat ang buhok, pero si Red wala po siyang muka. Doon ko lang na-realize na meron nga siyang muka pero parang haze lamang. Pagkatapos noon ay agad-agad siyang nawala. Tinindigan ako ng mga balahibo si Red. Nung dumating na sina mama at papa, sinabi ko talaga sa kanila agad, pero reply naman ng mga parents ko, kulang lamang daw ako sa dasal. Kung nakita ko man daw talaga ang figurang iyon, marapat na wag daw katakutan, bagkus ay ipagdasal na lamang daw. Hindi po talaga ako makatulog nung gabing iyon, Sir Red, sa kakaisip kung kailan siya muling magpapakita. Kalaunan, paminsan-minsan siyang nagpapakita at talagang may schedule, Sir Red. Between 7 to 8 p.m. lamang. Meron din pong isang gabi na tumakbo po ito sa kusina at talagang sa sobrang tinapangan ko na loob, hinabol ko siya papunta ng basement, pero di ko na itinuloy pumasok doon dahil ayaw na ayaw ko talaga ang bahaging iyon ng bahay. Hanggang sa mga ilang buwan nang nakakaraan ay nakapag-decide po yung parents ko na lilipat na lamang kami ulit ng bagong titirhan dahil may nabili na rin po silang bahay na malapit din sa una naming inuupahan. So yung araw nga no naghahakot na kami ng mga gamit, nauna na po ako sa lilipatang bahay namin at ang natira na lamang doon sa bahay sa dagat ay yung kuya ko at yung mga katulong namin sa paglilipat. Yung last na naghakot nga ng gamit, bago umalis ay meron daw pong nagparinig sa kanila ng hagulgol. Sa dahil labis na kuryosidad, maging ng kuya ko, chinek nila kung asan daw nanggagaling yung iyak ng babae. So pinuntahan nila yung sala, yung labas ng bahay, and lastly, yung basement. Doon daw po nila nadinig na nanggagaling ang hagulgol na iyon. Nang sandaling sila daw po'y bumaba doon, wala naman daw po silang nakitang kahit na ano. Kung kaya't muli ay umakyat sila at ipinadlock na ang naturang bahay. By the way, ako po si Dex ng Cebu. Palagi po ako nakikinig sa inyo, Sir Red, sa tuwing ako'y babiyahe sa work at inaabangan ko talaga ang mga episodes ninyo, lalo na yung non-stop Tagalog horror stories at ang subscribers horror stories.
Itago niyo na lamang po ko sa pangalang RJ. Isa po akong female at senior high school student sa isang paaralan sa Binyan City na mas sikat po sa tawag na Donya. Isa rin po akong Humes student kaya naman sa 4-story building po ako nagro-room. Itong karanasan ko po na nakakahilakbot ay naganap sa girls CR sa second floor dahil dito rin po kami nagro-room. Hindi ko man po matandaan yung iba pang detalye ng araw na iyon pero nakatitiyak po ako na naganap ito nung kami po'y nag-vacant at siguro ay 4:00 na ito ng hapon. Panghapon po kasi ang schedule ko noon sapagkat naghahati po sa kwarto namin yung iba-iba pang grade levels. So balik tayo sa kwento. Nung time na iyon, hindi ko na rin po kasi matiis yung pagkaihi. Madalas din po talaga na kapag ako ay magsi-CR, laging may kasama. At since nung time na naramdaman ko po yung pagkaihi na ito, abalang-abala yung mga kaibigan ko sa mga schoolworks. Sinasamantala na rin daw po nila na gawin ito sa vacant time namin sapagkat deadline na rin ng araw na iyon. Kaya no choice, ako na lang po ang mag-isa na pumunta na CR. Pagpasok ko pa lamang sa girls CR noon, Sir Red, narinig ko na po na bukas ang gripo sa kabilang cubicle. Hindi ko na rin masyadong inusisa pa sapagkat pinupuno kasi yung drum ng tubig sa loob. Kaya sa pakiwari ko, meron ding isang tao na umiihi sa isang cubicle. 3 po kasi yung cubicles doon at parang nasa gawing panghuli po siya dahil yun yung nakita kong sarado. So nagpatuloy lang din po akong pumasok at sinara ko na rin yung main door ng CR. Marami din po kasing loko-loko sa eskwelahan namin. So pumasok din ako sa pangalawang cubicle na katabi nung nakasaradong cubicle. Inakala ko nga kasi talaga na may tao dun. Pero unti-unti kong nare-realize, Sir Red, na nagkamali ako. Ang senaryo kasi ay ganito. Habang umiihi ako, naririnig ko na rin po yung pagbubukas ng pinto sa katabi kong cubicle. Bakal po kasi yung pinto ng cubicle kaya talagang maririnig mo kapag ginalaw ito. Narinig ko rin po yung biglaang pagsara ng gripo kaya nag-conclude ako agad na lumabas na yun nasa 3 cubicle kanina na umiihi. Pero ang ipinagtataka ko lamang is bakit hindi niya binubuksan yung main door ng CR para siya ay tuluyan ng makalabas. So nauwi na naman ako sa konklusyon na baka nananalamin lamang ito dahil may lababo at malaking salamin sa katapat ng cubicle. Ilang saglit pa. Natapos na rin ako sa business ko sa toilet. Nilinis ko ang aking sarili. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ang siyang nagpadagdag ng hilakbot sa akin. Pagkalabas ko ng cubicle ay wala naman na akong nakitang tao. Imposible rin naman na lumabas ito ng tuluyan, Sir Red, dahil nga sinara at nilak ko nga yung main door. Tiyak naman na madidinig ko yung bawat kaluskos o anumang kilos na magaganap sa likuran ng main door ng CR. Tipikal lang naman din yung mga cubicle katulad ng mga nakikita sa public CR na may pagitan ng mga pinto sa ibaba at sa itaas. So after nun, sinilip ko talaga yung pangatlong cubicle sapagkat nakabukas na nga po ito. Kahit natatakot na, marahan at tahimik pa nga po akong lumabas ng CR at hindi ko rin alam kung bakit hindi ko ito nagawang ikwento rin sa mga kaibigan ko. Hindi ko nga din po alam ang dahilan kung iisipin ko bang multo yung nakasama kong jumingel. Bagamat naniniwala ako sa mga ganitong klaseng mga paranormal, hindi ko na lamang po masyadong itinuon yung interes ko doon. Ngunit dahil na rin sa mga iba pang kwento
na nadidinig ko after na ma-experience ko ito firsthand. Meron daw talagang nagpaparamdam na multo sa CR. Ayon sa mga nakakakita, babae daw ito. Kahit nga pala yung isa ko pang classmate ay naka-experience na rin daw po ng ganito at halos pareho kami ng narrative. Sa pangatlong cubicle daw, naramdaman niyang lumabas ang naturang multo. Maraming salamat Sir Red sa pagbabasa ng aking kwento. Silent listener po talaga ninyo ako dito sa inyong podcast. Bagong tigapakinig dito po sa inyong YT at gustong gusto ko po talaga ang lahat ng inyong mga ibinabahaging kwento. Keep going Sir Red at sana po ay maisama ang kwento kong ito sa isang compilation. Hello Sir Red, ako po si Ann mula sa Valenzuela City. Ako nga po pala ay isang silent listener ninyo sa podcast at nagsimula po akong makinig lalong-lalo na sa inyong mga stories kahit dito sa YT simula po ng mag-pandemic. By the way, I was a trainer in one of the BPO companies sa Manila. I was conducting the first day of training at that time and asked them na bilangin ang mga sarili nila. Actually, I was expecting 22 people kaya nagulat ako nang may nagsabing 23 sila at excited pa yung boses. Sumuli ay tinanong ko sila since I am only expecting 22. Again, after 22, another person yelled, 23! Pero this time yung boses ay parang naiinis na. So tumayo ako Sir Red at ako na mismo ang nagbilang sa kanila. And my list was correct. 22 lamang ang tao doon. Napatingin sa akin yung isang trainee. Nginitian ko na lamang siya pero may kakaiba sa kanyang pagtingin na ganun. Para bang natatakot siya or may something na hindi magandang nangyayari. On the 19th day of the training, eve of their graduation, I felt something odd sa loob ng training room pagkapasok ko pa lamang. I am always the first person to come in our room at around 4:30 a.m. or 5 since our training starts at 6 a.m. Nang pumasok ako doon ng 4:30, I felt something hostile. Parang hindi na ako welcome sa loob ng room na yun. So I looked around pero wala naman akong nakita. So switch on ko yung ilaw and connect my phone right away sa speakers at nagplay ako ng music since natakot ako bigla. Siguro may 20 minutes na akong nagtatrabaho nang may na-feel akong parang muka na lumapit sa right side ng face ko at para bang sumisilip talaga siya Sir Red sa ginagawa ko sa PC. Sulumingon ako pero wala akong nakita. Nag-work na naman ako ulit at dinivert ko yung takot ko sa pag-work pero hindi ko talaga maiaalis ang katotohanan na pinagpapawisan na ng konti ang palad ko. Siguro ay lagpas 20 minutos na naman nang muli ko na namang maramdaman yung una kong pakiramdam kanina. Pero this time, para bang meron ng hibla ng buhok at parang hinawi. So doon talaga Sir Red ay hindi ko na natagalan at nakayanan. So dali-dali ay kinuha ko na rin po ang aking phone at yung bag at nagmadali talaga din akong lumabas. Ang next na ginawa ko, pagkababa sa building namin ay nagpunta ako ng 7-Eleven para bumili ng kape. And after a few minutes, nakita ko yung isa kong trainee na pumasok ng store din.
Sumabay na rin ako sa kanya pabalik ng building, pero after that, wala na akong naramdaman sa buong araw na iyon. Until sumapit ang day 20. Final and graduation day na ng mga agents. Wala naman kahit na anong nangyari ng araw na iyon. 2 p.m. nang matapos yung training and I wish them good luck and happy weekend. Pinuntahan ako sa room ng isa sa aking co-trainer and let's call him Jay na lang. At sabay na kaming gumawa ng reports namin for the day. Tahimik kaming nagwo-work when all of a sudden, may narinig po talaga ako na nagsabing, "Akin na yung akin." Hindi po siya ganun kalakas pero ang diin. Tiningnan ko si Jay and I even asked him kung may narinig ba siya. Pero punong-puno ng question mark ang mukha niya. Sumagot na lang siya na wala siyang nadinig. Nagtanong pa nga siya pabalik kung ano yun, specifically. Sinabi ko na lang na, wala. And then I started working again pero medyo may bilis na ang pagtatype ko. 10 minutes pass, then out of nowhere, parang may tumapik sa kamay ko. And napashit talaga ako at napaikik. Nagulat sa akin si Jay and he asked me what's wrong with me. Sinabi ko rin kung bakit, pero Sir Red, parang hindi siya natakot. Ang sabi na lamang niya, "Bilisan mo na lang dyan." And then nag-back to work na naman siya. Sinusubukan ko talagang mag-concentrate para matapos na talaga ang ginagawa kong report at makaalis na kami doon. And then maya-maya, ang sabi ni Jay, "Go home, the training is over." Mariin yung pagkakasabi niya at nagulat na naman ako. Sa inis ko, sinabi kong, "Ano ba? Bigla-bigla ka nagsasalita dyan. Nakakagulat oh. Basta bilisan mo na lang." Muli, yun na naman ang sinabi niya. So nag-focus na ako sa ginagawa kong report. Nangakmang isisend ko na. That's when I heard a noise like one of the chairs rolling. So tiningnan ko at kitang-kita ko talaga yung isang upuan Sir Red mula sa isang station nakalabas na from the desk. Nagtaka ako kasi ako mismo yung nag-tuck ng mga chairs pabalik sa mga stations. And guess what? That's the last chair I tucked back in. Napatingin na lang ako kay Jay at nakita kong nakatingin din siya. So sinend ko na kaagad yung report ko, sabay hablot sa mga gamit ko. Buti na lang talaga lahat ng essentials ko ay nakalagay na sa bag. Sabay kaming tumayo ni Jay when I saw the freaking chair rolled in its own and slowly turn until the chair itself is facing me. Talagang nanginginig ako noon, Sir Red. I'm holding the straps of my bag really tight na. Parang na-statue ako sa kinatatayuan ko. Titig na titig sa upuan na nakaharap sa akin. And then suddenly, biglang lumapit ng dahan-dahan ang upuan na iyon. Naramdaman ko na lamang na may humawak sa aking braso and then I saw Jay leading me out of the room. Naglalakad na kami sa labas ng building. Hindi ko na rin kaya I brought it up sa kanya. Mas matagal sa akin si Jay sa company at doon ay sinabi niyang meron talagang sumasali sa training kapag ginagamit yung room na yun. Ayon pa kay Jay, nagagalit daw ang kaluluwang iyon sa tuwing siya daw po ay hindi na i-include sa mga activities, especially during graduation.
Matapos ang lahat ng kababalaghang iyon at sa nadinig ko mula kay Jay, I never used the training room again. Kahit sasabihan o sinasabihan ako ng manager ko na wala naman ng ibang room, talagang papalipat na lang ako ng training schedule kesa gagamitin ko na naman ang room na iyon.